hugot, mga quotes na pa-inspirational. Sabi dito, without commitment, you cannot have depth in anything. If you're not committed to God, if you're not committed to your family, if you're not committed to your church, there's no reason that you have a depth understanding, depth patience, lahat. Kaya yung iba, siguro, they are not talagang committed. Nagtampo lang kay pastor, nagtampo sa ganito, hindi na po pupunta. Next, motivation is what you get started. Commitment is what keeps you going. Totoo? Di ba totoo? Kapag committed ka kay Lord, walang rason para huminto ka. Kapag committed ka sa pag-aaral mo, walang dahilan. Kahit wala kang baon, kahit walang laman ng tiyan mo, pupunta ka sa school. Bakit? Dahil committed ka makapagtapos ng pag-aaral mo. Most people fail not because of lack of desire, but because of lack of commitment. We failed because we are lack of commitment by Vince Lombardi. Sabi dito, productivity is never an accident. It is always the result of a commitment to excellence, intelligent planning, and focused effort. Alam niyo po, from now on, if you're not committed to God, to your family, to your church, it's about time for us na saliksikin yung puso mo. Baka akala mo committed ka, pero hindi pala. Baka lang naman akala mo. Dahil kung nagtampo ka lang sa pastor, aalis ka na, sasabihin mo marami naman pong church diyan. You need to remain committed to your church. Bakit ba? Kung sa tingin nyo, pag ako nagtampo sa pamilya ko, lumayas ako, nag-abroad ako, punta ako US, punta ako Qatar, pumunta ako sa ibang lugar. Di ba darating ang panahon, sa gusto mo, uuwi ka sa toong pamilya mo. Gets nyo po? Kaya tayo mga anak, mga kapatid, if you don't honor your parents, if you don't honor the people around you, it's about time to honor them. It's about time to stay committed unto our God. It's about time na ibigay ang lahat. Pag sinabi ni Brother Mark, mga estudyante ko, Bible study tayo. Yes. Bakit? Dahil, alam niyo po, kung kami tatanungin, bakit pa kami magsasayang ng oras sa mga taong sabi nga ni tita Lord, bakit pa kailangan ko magbahagi sa taong yan? Hindi naman siya mawiwin. Tignan mo Lord, wala na siya ngayon. Pero ito yung sagot. Para walang dahilan ng tao. Pagdating ng judgment, sasabihin ng tao, Lord, wala naman nagbahagi sa akin. Ops, teka. Nandyan si Brother Mark, nag-share sa'yo na nag-aaral ka sa ISU. Sasabihin mo, wala nag-share sa'yo. Alam niyo po, yung buhay ninyo, kayong mga kabataan, nursing students. You are a nursing students. And one of your mission in this world is to tumulong kayo sa doktor na magamot yung taong yun. Pero walang iba ring na misyon ng Panginoong Hesus, kundi ilabas ka dyan sa madilim na buhay mo, dyan sa buhay na akala mo walang kapag-asa. Doon nga sa Passion of Christ na pinanood namin last Thursday, God, tinanong ng Panginoon, Lord, why have you forsaken me? Kung meron mang ibang way para ma-save po tayo, hindi iaalay ni Father God ang kanyang anak. Ngunit walang ibang paraan para po ma-save ang tao. And it's because of Jesus Christ. Siya'y nabuyubay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Tapos simpleng problema mo lang, mag-give up ka na. Sa simpleng mga bagay lang, broken ka lang, ayaw mo nang mabuhay. Sa simpleng bagay lang na na-fail ka sa subject mo, feeling mo down ka na, feel mo failure ka na. Alam niyo po, ang Lord, He is always there to lift up our souls, our lives. Kaya
yung commitment mo, kung 50% man yan, dagdagan mo. Dagdagan mo ng dagdagan, ng dagdagan, ng dagdagan. Ang darating na ang panahon, you are so in love with the Lord. You are so in love with your family. You're so in love with your church. Bakit? Dahil committed ka na. Kasi siguro maraming jowang naghihiwalay, maraming mga family na wala. Maraming mga members lumalayo sa church. Maraming mga members na ayaw maglingkod sa Panginoon. Why? There's no commitment at all. I can